Nagbalik-aral na konsehala ng Local Government of Santa Rosa si Hasmin Sangki sa edad na 48. Kasalukuyan siyang first-year Bachelor of Science in Business Administration major in Marketing sa Aurelio University sa Cabanatuan City. Ayon sa panayam kay Sangki, matagal niyang ipinagpaliban ng kolehiyo dahil sa kahirapan. Ngayon ko po tinuloy yung aking pag-aaral kasi alam naman po natin na mahirap lang po kami noon. Hindi naman po talaga agad-agad makakapag-aral. Tsaka ala naman din po, makain nga lang wala po mag-aaral pa. Kaya inuna ko po magtrabaho. Ngayon po, bumalik po ako sa pag-aaral para po maipagpatuloy ko po yung aking pangarap. Gayunman, pinili niyang ipagpatuloy ang pangarap matapos ang ilang dekada. Dahil dito, marami ang humanga sa kanyang determinasyon. Pagbabahagi ni Sangki, lumaki siya sa isang kapuspalad na pamilya. Ang kanyang ama ay sorbetero habang planchadora naman ang kanyang ina. Bilang pangalawa sa 5 magkakapatid, mas pinili niyang magtrabaho. Sa halip na mag-aral, tumulong siya sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Nag-asawa si Sangki bago sumapit ang edad na 18 dahil inasahan niyang makatutulong ito upang makaahon sa hirap. Subalit hindi naging madali ang kanilang buhay mag-asawa, ngunit sa kabila nito, hindi sila sumuko. Parang naano po yung puso ko na naisip ko po na mag-asawa na lang baka sakaling makawala ako dito. Ibig sabihin, makawala ako dun sa responsibilidad na ganung buhay. Baka sakali pag nag-asawa po ako, mag-iba yung takbo ng buhay ko. Ganun po yung naisip ko. Kaya nung nag-asawa po ako, sabi ko, Lord, bahala ka na po sa akin. Unti-unti silang nagsimula sa pagtitinda ng ihaw-ihaw, ice candy, sopas at iba pang pagkain. Kalaunan, pumasok din sila sa pagbili at pagbebenta ng palay at bigas at dahil sa sipag at tiyaga, lumawak ang kanilang kabuhayan. Mula sa 5 sako ng palay, naging rice milling business ang kanilang puhunan. Nagkaroon din sila ng resort sa Santa Rosa. Hanggang ngayon, patuloy nilang pinalalago ang kanilang mga negosyo. Ayon kay Sangki, malaking tulong ang buong suporta ng kanyang asawa at mga anak dahil dito naging mas magaan ang kanyang pagbabalik sa pag-aaral. Anya, nais niyang maging inspirasyon sa iba. Higit sa lahat, gusto niyang hikayati ng mga kabataan na samantalahin ng pagkakataong makapag-aral. Binigyan din niya na hindi lahat ay nabibigyan ng pribilehiyong makapagtapos ng pag-aaral. Sana wag po nilang sayangin yung pagkakataon na mabigyan sila ng pagkakataon na makapag-aral dahil hindi naman po talaga lahat ay nabibigyan ng pribilehiyong makapag-aral. Napakaswerte po nila dahil meron silang magulang na para pag-aralin sila. Yung hindi na sila mag-iintindi, hindi po ba? Hindi na sila mag-iintindi kung saan sila kukuha ng pantuition, ng pambaon. Hindi po ba habang may pagkakataon na makapag-aral sila, habang may pagkakataon po na matuto, gawin po nila iyon. Para syempre po sa sarili nila at syempre po para sa pamilya nila. Para din po syempre sa mga pangarap nila. Kaya naman hinimok niya ang kabataan na huwag sayangin ng bawat pagkakataon. Naniniwala rin siyang hindi hadlang ang edad, trabaho o estado sa buhay upang matuto. Para kay Sangki, ang edukasyon ay hindi lamang para sa kabataan. Maari itong simulan anumang edad basta may determinasyon. Sa kanyang naging karanasan, ipinakita niyang posible pa ring maabot ang mga pangarap kahit na matagal itong naisantabi. Iniwan niya ang isang mensaheng nagsisilbing inspirasyon sa marami. Ang pangarap ay walang deadline. Masasabi ko lang po, basta po hindi hadlang ang edad para po tayo at hindi rin hadlang ang trabaho para po tayo ay matuto, di ba ba? At para abutin ang ating mga pangarap. Eka nga po, ang pangarap ay walang deadline. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.